Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa ating salary increase. No? Ito ay may kaugnayan pa rin sa ginanap na State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ayan, so kung maalala po ninyo at kung napanood na rin po ninyo sa iba't ibang mga videos na kumakalat sa social media, ay nabanggit nga ng ating Pangulong Marcos ang ating inaasam na salary increase. At ito ay mahati sa 4 na tranches, no? Mula ngayong taon 2024, then fiscal year 2025, fiscal year 2026, and fiscal year 2027. So ito po ay aprobado na sa ating Pangulong Marcos. Ano po? So yung recommendation na binigay ng DBM, no, at ng yung mga nag-aral po sa ating salary increase, 'di ba? Kung maalala po ninyo, nagkaroon ng pag-aaral. So aprobado po para kay Pangulong Marcos yung kanilang recommendation na ibinigay, no? Although hindi pa ibinigay yung buong detalye kung magkano, pero ang mahalaga po dyan, ito ay approve na kay Pangulong BBM at executive order na lamang po ang ating hinihintay. Ano po? Kasi para formal na maipatupad ang nasabing salary increase, kailangan po ng isang executive order na pirmado ng Pangulo. Kasi nga hindi naman siya dumaan po sa Senate at sa Congress, no? Hindi siya naging Republic Act. So ito pong executive order ang magiging solusyon. So kailangan po ay magpalabas ng executive order ang Pangulo para po mag-take effect na po itong ating salary increase na magsisimula po ngayong taon 2024. Yan. So yung mga statement na yan ay pinatotohanan po yan, no, sa mga official page po ng ating pamahalaan. Unang-una na po dyan ang Department of Budget and Management. So yan, nakalagay dyan, the salary increase for government personnel shall be implemented in 4 tranches from fiscal year 2024 to 2027 and shall aim to be competitive with the private sector to attract, retain, and engage employees needed by different agencies in the delivery of public services. So, malinaw pong nakalagay dyan. Ito po ay nahati sa 4 na tranches, no? At magsisimula nga po ngayong fiscal year 2024. So, sa pagkakalam din po natin, ito po ay retroactive, no? Mula January 2024. Ayan. So sa mga nagtatanong kung ito po ay para sa lahat, yes, para po ito sa lahat ng government employee, hindi lamang po para sa mga teachers. Ano po? Basta ikaw ay empleyado ng gobyerno, ikaw po ay kasali dito sa ating salary increase. Then sa isang page pa rin po na under ng DBM, yung usapang budget natin, nakalagay din dyan yung pagpapatunay na aprobado na nga ng Pangulo ang ating salary increase. Ayan, nakalagay dito, inanunsyo na ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ang pag-aproba sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management o DBM na taasan ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno. So malinaw po dito, no? Halos pareho lang kanina sa pinakita natin na talagang approve na kay BBM ang ating salary increase. So ang inaantay lang natin ay ang executive order. Ayan, nakalagay dito, ang bawat tranche ay naglalaman ng kakibat na salary rates para sa bawat salary grade at step increment. Nakatakdang magpalabas ang Office of the President ng kakukulang executive order na naglalaman ng detalye patungkol sa naturang salary increase. Kaya sa mga nagtatanong po kung magkano ang ating salary increase, wala pa pong official amount kung magkano nga ba talaga ang ating salary increase. Kasi nga, inaantay pa po natin ang ipapalabas na executive order mula kay BBM. So wag muna po tayong maniwala sa mga kumakalat dyan sa social media, sa Facebook, sa YouTube na mga amount, first tranche, second tranche, hanggang fourth tranche, no, na nagsasabing yun na nga ang ating salary increase. So wala pa po yun, ano po mga kamaestro. So wala pa pong opisyal na sinasabi kung magkano ba yung ating amount para sa ating salary increase. Ang sigurado pa lang po natin ngayon ay magkakaroon tayo ng salary increase. Ayan, nakalagay din dito, nang naglaan ang DBM sa pangunguna ni Secretary Amena F. Pangandaman ng 36 bilyong piso para sa Personal Services Expenditures sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act or GAA. Naglaan din ng 70 bilyong pondo ang DBM sa 2025 National Expenditure Program upang masigurong maipapatupad ang first and second tranches ng salary increase. So, ibig sabihin, yung para sa fiscal year 2024 ay mayroon na talagang nakalaang budget dyan. Ito nga, 36 billion pesos ang nakalaan para sa fiscal year 2024. So talagang sigurado na tayong magkakaroon tayo ng salary increase starting this year 2024. And para naman sa next year, sa 2025, mayroon na rin nakalaang budget para dyan, 70 billion pesos naman po. Alright? So yun. So talagang nakakasiguro tayo na magkakaroon nga ng ating salary increase ngayong taon magsisimula.
Then nakalagay din dito, ang aumento sa sahod ng mga manggagawa ng pamahalaan ay inaasahang mararamdaman ng 165,007 sub-professionals, 1,170,647 ng mga professionals, kasama na tayong mga guro at mga abogado, at 22,640 na nasa executive functions. Okay? So hopefully ay nalinawan po ang lahat ng mga nagtatanong kung talagang totoo na mayroong salary increase. Totoo po. So abang-abang lang po tayo sa executive order na ipapalabas ng ating Pangulo anumang araw mula ngayon. Okay? Kaya abang-abang lang po kayo din sa channel natin. Kaya kung di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na para ikaw yung unang makakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga update about sa salary increase ng mga government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!